Kyle sa mga papel, mga blank papers para sa atuang prayer request, no? Daghantag ipangayo sa Ginoo. I believe nga daghantag tinguhaon or daghantag itinguha sa to mga kasing-kasing diha sa pag-ampo. And it is never wrong that we go to the Lord in prayer. And so tonight I would like to speak on a message why prayer is important in 2026. Nganong importante ang pag-ampo. If importante ang pag-ampo sa imong kinabuhi, say amen. I believe in that. I believe that prayer is very important. Acts chapter 4 verse number 31. Here is the first recorded instance in the Bible where the church in Jerusalem prayed together. Verse number 31, ang tanan magbasa, go. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. Why prayer is important in 2026. Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa imuhang pagpanalangin kanamo sa tibok tuig 2025. Salamat Ginoong Dios nga umim gitapok. Salamat Ginoo nga hangtod karong orasa kami nakaabot dinhi sa balay tigumanan, for us, Lord, that we can listen to your word, we can pray together as a church, and even, Lord, tonight as we present to you our respective prayer request, Lord, according to your will and according to the right time, Lord, tubaga ang among gipang tinguha sa among mga kasing-kasing. We have so many things to ask you, Lord, and Lord, kining tanan nasayod mi nga wa ka napuli nga maminaw sa amoa, nagtagad ka nga kami mutawag nimo, nagpaabot ka nga kami muluhod ug moampo para sa among mga panginahanglanon. And Lord, imong gitugot nga kaning mga panginahanglanon, even though you already know what are our needs, but Lord, ikaw nagtagad nga kami mutawag kanimo tungod kay ang pagtuo, Lord, mo nay makapahimuot sa imong ngalan. Tabangi mi tonight that we would understand the value of prayer meeting, the value of a corporate church prayer meeting. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. Let me read to you the poem called or entitled, Too Busy to Pray. Too busy to pray. And I'm sure that we can relate to this. Oftentimes, sa itong kinabuhi, busy kayo ta, nga wa na tay panahon para mag-ampo. It says, I got up early one morning and rushed right into the day. I had so much to accomplish that I didn't take time to pray. Problems just tumbled about me, and heavier came each task. Why doesn't God help me? I wondered. He answered, you didn't ask. It says, I tried to come into God's presence. I used all my keys at the lock. God gently and lovingly chided, why, child, you didn't knock? I wanted to see joy and beauty, but the day toiled on, gray and bleak. I wondered why God didn't show me. He answered, but you did not seek. I woke up early this morning and paused before entering the day. I had so much to accomplish that I had to take time to pray. Oftentimes realize this poem is very true sa atong kinabuhi because again, sa kabisi sa ato ang panghuna-huna, we are wired to do the list that we have prepared for the following day. Og nagplano na ta before ta mga tulog, mo ni akong buhaton ugma, mumatakog sayo, kay manginabuhi ko, mo duty ko, mo ni maglungag ko, magluto ko ani nga putahe. We have so many things in our mind that the moment we wake up, malimot ta og ampo diha sa tong buhi nga Dios. Say amen kung guilty ta ni anang tanan. And then we realize how empty we are. We realize unsa ang kulang sa atong kinabuhi tungod kay lahi ragyod ang adlaw nga giuna nimo ang Ginoo. Lahi ragyod ang dagan sa ato mga adlaw kung atong unahon ang Dios. I do not know about you tonight, but could it be that you have been discouraged in prayer? Perhaps tonight you've been asking for many times of that thing nga imong gipangayo sa Ginoo, and yet until today
wala pa gyud gihapon nimo nakita ang tubag sa imuhang pagampo. And sometimes we get tired. We stop praying because we think nga mura og dili importante sa Ginoo ang imuhang gipangayo diha kaniya. We stop praying tungod kay usahay we are so confident with our status in life, na natay trabaho, na natay sweldo at the end of the month, maayo na ang dagan sa ato ang negosyo, bright ka nga pagka-estudyante, naa kay abilidad, malimot ta nga dunay tinuod nga Dios nga naghatag ni ining tanan sa atong kinabuhi. Usay malimot ta og ampo tungod kay we feel that we don't have any problems. Murag wala tay problema ba? Mo nang pasalamat ta sa Ginoo nga nay mga problema so that we can be pushed nga motawag ta diha sa ngalan sa Ginoo. Kung walay problema ang Kristohanon, wa gyud lami iampo. Pero kung naatay daghang problema, lami kay ihilak diha sa Ginoo. Mga kaigsunan, whether what are your reasons nganong wala na ka nagampo, whether unsa ang imong hinungdan nganong na-discourage ka sa pagampo, nabugnaw ka sa pagampo, kinahanglan karong tuiga mobalik ta diha sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. One of the most important things that Christians neglect most of the time is prayer. O kung wala na gani ng pagampo, mosunod gyud na ang Bible reading, mosunod na dayon na ang ato ang pagkinabuhi isip mga Kristohanon. Personal prayer is important. I believe in that. I believe that every Christian must pray in their respective homes, as well as I believe that corporate church prayer meeting is also important. That is why tonight, dili sayop nga naa ka dinhi karon sa balay sa Ginoo, kay nagampo ta together as a church. And this is where we can see in the Bible in Acts chapter 4 that the early New Testament church prayed together. Nagampo sila sa Ginoo. Listen to me, ang church, kitang mga Kristohanon, kita nga membro sa lawas ni Kristo, we ought to pray together. That is why one of the most important day of the week is this, Friday. Prayer meeting. Muna ang higayon nga magluhod ta, mangaliya ta sa Ginoo, mangayo tagtabang. Tomorrow is our soul winning time. Tomorrow is a day where we prepare for our worship services. Tomorrow, andamo nato ang atong mga kasing-kasing. Kay pagka-Domingo, mga kaigsunan, we are going to come and appear before God and listen to His Word. Mga lagad ta diha sa Ginoo o kinahanglan mga kaigsunan nga ang Kristohanon, we must not depend on our own strength, but we must rely on the strength and the power of God. That is why the church prayer meeting is very important. Tungod kay kinahanglan mga kaigsunan nga ang simbahan sa Ginoo, we are going to pray for many things for the church. Atong iampo ang mga bag-ong nabautismuhan. Atong iampo nga magpadayon ang mga ministries sa church. Atong iampo nga mabless ta karong Domingo sa atong panimbahon. Atong iampo nga ang mga bisita maabot dinhi sa church. Atong iampo ang church anniversary, ang World Missions Conference. Atong i-pray ang atong mga tagsa-tagsa ka mga panginabuhi. Listen to me, daghan kay tag-angayan nga pangayoon sa Ginoo, and wala nay mas nindot pa nga magtinabangay tag adto sa trono sa Ginoo. To pray together, to ask together as a church. Notice what the Bible says in verse number 24. And when they heard that, they lifted up their voice to God. Nagampo sila sa Ginoo. They lifted up their voice to God. Notice this. With one accord and said, Lord, Lord, thou art God, which has made heaven and earth and the sea and all that in them is. Verse number 31, notice what the Bible says. After they had prayed, what happened? Verse 31, ang tanan magbasa. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. That is why kaning orasa importante kaayo sa usa ka church nga magampo ta, nga magdungan tagluhod, nga magdungan tagtawag sa ngalan sa Ginoo aron ang simbahan sa Dios
magpadayon. Notice the start of the early New Testament church. The church started with a prayer. Listen to me, walay laing pamaagi or walay laing paagi nga ang simbahan magpadayon sa pag-abante. There is no other way for a church to move forward only through prayer. Only through prayer can the church continue in mission. Only in prayer the church can continue to become a preacher of the gospel in the lost world. Only through prayer that we are going to pursue the things nga gitinguha sa Ginoo nga sundon sa Kristohanon. Paminaw pag-ayo, on our own, we are nothing before God. That's why tonight, I pray that we would make a commitment nga, Lord, karong 2026, I want to be faithful in attending the prayer meeting. I hope and pray nga pinaagi ani nga mensahe masabtan nato unsa ka bililhon sa church nga magampo tag together diha sa Ginoo. Salamat nga naay snacks, salamat nga naay pan, salamat nga naay choco or naay Milo sa ubos. Pero wala ta paraan na naata diri para magampo sa Ginoo. Mga kaigsunan, bililhon sa Ginoo nga nagtapok ta og nagtawag sa iyang ngalan. Here are the reasons tonight why prayer is important in 2026. Number 1, prayer gives enlightenment. Prayer gives enlightenment. To those of us who do not know, Acts chapter number 4 speaks of the aftermath or unsay nahitabo human nga si Peter o si John after they performed a miracle in Acts chapter 3. Acts chapter number 3, Peter and John went into the temple. Unya pagkahuman, pag-abot niya dito sa temple, nakakita niya dito ang tao nga nanglimos. Tao nga bakol, a lame man. Dili siya katindog. Pirmi ra siyang, siguro maghigda ra to siya pirmi. Mangayo siya sa mga tao nga moagi sa templo sa Ginoo. In other words, he was just a beggar. O dito siya sa templo, magsigi siya pangayo sa mga tao nga moagi. And at that particular time, Peter and John went into the temple to pray. And the Bible tells us that pag abot nila dito, naglock ang ilahang mga mata sa nanglimos, sa nangayo sa kwarta, naglock ang ilahang mga mata. And Peter and John looked steadfastly to that man. When he begged for money, niingon si Peter, niingon siya, silver, and I cannot forget this, tungod kay mogyud ni ang mutatak sa kong huna-huna, nagtudlo sa dihang bata, elementary pa mi, gitudloan mi sa Sunday school na mo, nga kaning nga storya gipamemorize sa among maestra, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. That statement made a difference sa kinabuhi sa usa ka tawo nga bakol. Sa iyang tibuok kinabuhi, wala siya nakatindog. Niingon si Peter, wa ko'y ihatag nimo nga kwarta, pero naa ko'y ikahatag kanimo. Mas importante pa sa kwarta, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, bangon ug lakaw. And the Bible says that the man who was lame all his life from his birth, ning bangon siya og ning lakaw og malipayon siya. Kanya imagine sa tibuok niyang kinabuhi. Natigulang na lang siya. First time to nga nakabarog siya. First time to nga nakalakaw siya. And he was so happy. He was jumping. He was leaping, praising the Lord in the temple. Og sa diha mga kaigsunan nga nabuhat ang milagro, nayagaw ang mga tao. All the people, when they saw the miracle, all of them rushed towards Peter and John. Og nahibulong sila, kaning nga tao, giunsa man ni, nganong nakabarog man ni siya. And Peter and John, human nga natapok ang mga tao, kay kaning mga tao, marites man gyud kaning mga tao, kung asay mga kwan, magtapok ng diretso, tapok sila tanan. And then Peter and John began to preach to them the Lord Jesus Christ. Giwalihan nila ang mga tao, nga dunay Kristo nga namatay, dunay Kristo nga gilubong, dunay Kristo nga nabanhaw, para sa kaluwasan sa atong kalakasan.
palag. But here's what the Bible says. While they were preaching, Acts chapter number 4, verses number 1, down to the succeeding verses. We don't need to read it. I'm going to summarize the event in Acts chapter number 4. While nagwali sila, naabot ang mga sundalo. The soldiers came. And not only the soldiers, but the high-ranking officials, they arrived. And here's what the Bible says, gidakop nila si Peter ug si John og ilahang gipasakitan. We do not know giunsa sila pagpasakit. The Bible only says they laid their hands on them. Siguro gisumbag sila, siguro gilaparo sila, and all of that for the reason nga sila nagwali diha ni Kristo. After they were physically assaulted, the Bible says that they were arrested. Og sa diha mga kaigsunan nga gidakop sila, wa pagud sila na kontento. Giingnan nila si Peter ug si John, undangin na ninyo kanang pagwali-wali ni Kristo. Undangin na ninyo kanang magmantala mo sa maing balita. Undangin na ninyo nang nabanhaw si Kristo kay kahibalota nga dili na tinuod. Kahibalota nga dili na tinuod ang inyong giwali. Peter and John could not. Peter and John said, dili pwedeng maminaw mininyo. Unya di mi maminaw og mosunod sa Ginoo. Dili pwedeng nga mosunod mininyo. Dili pwedeng nga dili na mosundon ang Dios nga nagtawag namo para magwali sa maing balita sa kaluwasan. And here's what the Bible says, they threatened them. How many Christians today, how many missionaries today are secretly worshiping the Lord in other parts of the world because of the threat that if ever may bawan sila, they would be imprisoned. Communist country like CRAN or RAN. If you notice ato mission reading letters, restricted access nation. Sa Bethany Baptist Church nga dako nga simbahan, every time nga dunay mission reading letter, basta kran gani ang area, dili gina nila putlon gud nila ng live because they don't want that government nga makaibalo nga dunay missionary ana nga lugar. There are countries like Vietnam, Russia, China. These churches, Myanmar, Laos, these nations, they are closed with the gospel of our Lord Jesus Christ. Pero mga kaigsunan, hangtod karon mga orasa as we speak in Muslim, Middle Eastern countries, Kazakhstan, Afghanistan, there are missionaries there, not just Filipino missionaries, but American missionaries. They are preaching the gospel of our Lord Jesus Christ, maskin pagdaghag mga hulga sa ilahang mga kinabuhi. Way mayong laki, basta hulgaon ka. Way mayong laki kung ang imong kinabuhi, mga kaigsunan, i-threaten na gani ang imong kinabuhi. And so, giingnan sila, undangin na ninyo, kay naagi mahitabo ninyo kung dili mo muundang sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Acts chapter 4 verse 18, and they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Verse number 21, everybody read. Verse number 21, go. So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them because of the people. Look at this. For all men glorified God for that which was done. Human nga pasakitan sila, siguro nabunog ang ilahang mga lawas, siguro nag-black eye sila, siguro nalagom ang ilahang mga panit tungod sa pagpuspos sa ilaha, sa pag-laid hands sa ilaha, mga kaigsunan, paggawas nila sa prisuhan. Here's what they did. They reported all the things that happened to them in the church. Verse number 23. Look at your Bible. Verse number 23. And being let go, they went to their own company. And that's the church. And reported all that the chief priest and the elders had said unto them.
This is a defining moment sa ilahang kinabuhi. They were not reporting good things. They were not reporting encouraging things. They were reporting bad news. A very bad news. Nga gihulga ang ilahang kinabuhi. Nga dunay hulga kung sila magpadayon sa pagwali sa maing balita sa kaluwasan, and they are torn apart because God gave them a commission to go and preach the gospel. Iwali ang maing balita sa kaluwasan, and now mga matay sila kung magpadayon sila og wali. They were torn apart. They do not know what to do. Mo nang ningluhod sila og ning tawag sila sa ngalan sa Ginoo. What a blessing nga pwede tang makaampo sa panahon nga di ta kabalo unsay buhaton nato nga desisyon sa kinabuhi. And believe you me, moabot sa panahon sa atong kinabuhi that we do not know what to do. Praise God, through prayer, God will give enlightenment. Sa atong mga direksyon sa kinabuhi, di na to masabtan. Lord, nag-ampo man ko ani. Nganong lain man ang imong gihatag? Nganong dili man kato ang imong gihatag? Lord, nganong usa may gusto nimo Ginoo? Asa man ni padulong ani? Mga kaigsuonan, it is never wrong nga moangkon ka nga, Lord, wa ko kabalo unsa kong buhaton. Tabangi ko Ginoo. Give me enlightenment. Give me direction sa akong kinabuhi. Upon hearing the news, the bad news, ang pinakauna nga nilang gibuhat, nag-ampo sila sa Ginoo. Listen to me. Nganong importante ang pag-ampo. Kay usay dili ta ng balita nga tumadunggan nindot sa atong mga dalunggan. Usay makadungog tag balita nay problema sa pamilya. Usay nay problema sa kaminyo, nay problema sa mga anak, nay problema sa panginabuhi. And you know what should be our best response? Go to the Lord in prayer. Tawag sa ngalan sa Ginoo. Munang nag-ampo sila. Verse number 24, and when they heard the news, the bad news, that they are threatened, they lifted up their voice to God. The reason why we should pray as a church, so that we can be sensitive and obedient to the will of Christ, who is the head of the church. This church is not the church of Pastor Mantos. This is the church of our Lord Jesus Christ. I believe that the head of the church is not the pastor. The head of the church is not the Pope. The head of the church is the Lord Jesus Christ. And Christ being the head of the church, every one of us should listen to the head. O unsa ang direksyon nga dalon ta diha sa Ginoo karong tuiga as a church, mo nang kinahanglan gyud tang magampo sa Ginoo. Nga kung unsa ang pananawon nga ihatag sa Ginoo para kanato, pinaagi sa iyahang pulong, that we would be sensitive and we would obey the will of the head of the church, who is the Lord Jesus Christ. Prayer gives enlightenment. How many times that I've prayed and asked to the Lord, Lord, unsa man imong tuyo nganong naingon ani ni? Unsay imong tuyo Ginoo? Nganong naay mga butang nga murag lisod kaayo Ginoo? Para amo ba ni? Para diri ba ni? Lord, unsa may desisyon nimo para sa kinabuhi ni Brother Juan? Mga kaigsunan, daghang mga panahon nga di ta kabalo kung unsa ang atong angay nga buhaton, pero ang pinakaimportante nga mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, and Christ will give you direction. Number 1, prayer gives enlightenment. Number 2, prayer gives encouragement. When we pray, we are reminded of the great God that we are serving. Upon praying, in our text tonight, human nga during the time nga nag-ampo sila sa Ginoo, notice in their prayer, notice in their words when they prayed, that they reminded themselves that they were serving a great God. They were serving the Creator of all things. Do you realize nga ang Dios nga atong gitawag karon, ang Dios nga atong gianhian karon, ang Dios diin namati sa dihang muluhod ta og mo presenta sa atong mga prayer requests, He is the God that created all these things that we see in the universe. He is the great God. He is the God of the Bible. Verse number 24.
And when they had heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which has made heaven and earth, and the sea and all that in them is. Ang Dios dako, kusgan o gamhanan walay butang, nga dili mahimo. Sa sunod na gani, ang dagat iya, ang agtang iya, ang Diyos dako. Pero ang Kristohanon, why ampo-ampo? Dako magkatong Diyos. Amen. Prayer gives encouragement. Lord, thou hast made heaven and earth. Ingon ang church, sa diyang gihulga sila, Lord, gihulga mi, mga gamhanan ni nga mga tao, mga high-ranking officials, gipanghulga mi. Pero Lord, ikaw ang mas dako nga Dios. Mas labaw ka sa tanan. Dili mi angay mahadlok. Tungod kay ikaw ang nagsugo namo nga magwali mi sa mga balita sa kaluwasan. And then they quoted a verse. Notice in their prayer that they remind themselves that God, their God is the God of the Bible. Amen? Ang ilang Diyos, Diyos sa Biblia, Diyos nga nagbuhat sa mga kahibulungan nga mga butang. Verse number 25, who by the mouth of thy servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? And this is quoted in the book of Psalms. They quoted this in the book of Psalms nga grabe ang opposition sa mga katawhan sa Ginoo, sa mga tao nga walay Dios. They were opposing the things of God and the word of God. Motong gihulga sila. This is a fulfillment of the prophecy of the word of God. Verse number 26, the kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord and against Christ. Can you imagine nga ang Kristohanon, mga kaigsunan, kung pinaagi lang sa atong kaugalingong kusog, wa gyud na isa diri nga makabarog. Because ang tibuok kalibutan kontra sa tao. Kontra. Mubarog ka, kontrahan ka. Pag kinabuhi kang balaan, kontrahan ka. Di ka mo inom, kontrahan ka. Unahon nimo ang pagsimba, kontrahan ka. Sa kalibutan, wa. 24/7, we are surrounded with worldly things, and from worldly fashion, worldly music, worldly lifestyle, kanang tanan, 24 hours, pinaagi sa itong mga gadgets na to, we are exposed to that. That garbage of this world. Pildi gyud ang Kristohanon kung wate hampo-hampo. Against the Christ, against the Lord, and against His Christ. Og sa diha mga kaigsuonan nga, gihinumduman nila ang Dios nga ilang gitawag. Nangayo sila kaisog sa Ginoo. Verse 29, look at your Bible. And now, Lord, behold their threatenings. Lord, tanawa ang ilang mga hulga. I notice this. I believe tonight mo nitong pangayoon sa Ginoo. And grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Kabalo ka unsang gikinahanglan sa Kristohanon? Kaisog sa pagbarog diha sa Ginoo. Listen to me. Dili automatic ang Kristohanon isog. Ato nang pangayoon sa Ginoo. Will you pray tonight, Lord, help me to be bold in leading my family diha kanimo.
when we pray, when we remember the God of the Bible, when we utter verses of the Bible? Do you utter verses in the Bible? Lord, ikaw nag-ingon biya ka ani Ginoo. Lord, ingon biya ka sa imong pulong, Lord. But ye shall receive power after the Holy Ghost. Mga kaisunan, when we pray, it's time for us nga atong ipahinumdom sa Ginoo ang iyang mga saad sa iyahang mga pulong. And that's Bible. That's Bible. That's biblical. When we utter the verses of the Bible in our prayers, and I will tell you this, it will make us courageous to face the difficulties of Christian life. Nga dili ta mo atras, nga dili ta mo lihis sa dalan, nga mubarog ta taliwala sa mga kasakitan, mubarog ta taliwala sa mga pagbiay-biay sa mga tao, sa atong mga daan nga mga higala, sa mga tao nga dili ganahan sa pulong sa Ginoo. We can stand and we can shine as stars in this dark world. That's why tonight, pray for courage. Hinumdumi ang Diyos nga imong gitawag. Remember the God of the Bible. Remember the great miracles of the God. Remember the great promises of God. It gives us encouragement. Sa panahon niya, mga bigtag kalag, pangayo kusog sa Ginoo. Sa yung Kristohano, di ta mangimbitar o mga tao sa church, kay mauwaw ta, maulaw man ko eh. Di pa lang, kuha na kay ko, balaan kay ko ba, maulaw dyan kay ko ba, uy, kanang kuhan ba, karong Domingo ba, kanang, sunod na lang, uy, sunod na lang, ulaw ko. Ayha na mawala imong kaulaw, nga gihaya na imong higala, ayha na ka anong wa man ko nakaako og kaisog oy nga mostorya oy. Amen. Ali ba? Come to church. Minaw ta sa pulong sa Ginoo. Prayer gives encouragement. In times that we are down, walay lain nga maghatag og kaisog nato pag-ampo ra gyud. Prayer. Unang ayaw biyayang pag-ampo sa imong kinabuhi karong tuiga. Dili ka makapadayon kung wa kay ampo-ampo. Remember this. Prayer not only gives enlightenment, direction, prayer also gives encouragement. And number 3, and the last, prayer gives empowerment. When they prayed, the Bible says in verse 31, napuno sila sa balaang espiritu. Ang Kristohanon karon, daghan na kayong mga Kristohanon karon, nga puno sa iyang kaugalingong unod. God cannot use a Christian that is carnal. God cannot use effectively a Christian that is full of pride, full of himself. Ang gamiton sa Ginoo katong andam magpailawom sa gahom sa balaang espiritu. Verse 31, and when they had prayed, the place was shaken, where they assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. Ang pagpuno sa balaang espiritu, dili na magkirig-kirig ka ng speaking in tongues, di mo kat-kat, dras ding-ding, di mo ambak, di mo dagan. Wa na napuno sa balang espiritu, napuno og hangin ang kuto-kuto, gipanuhot na ambak, mulukso. Mga Pentecostal movements, ingon ana man na sila. Anig-ana sa sa habol, higda po ka. Oh. Nato isa nga wa siya ni higda, ang katong assistant, huy, higda na ba? Unya ikaw pod kay ikaw na lang nabili, nagtindog ni higda na lang ka kay nauwaw ka, kay ikaw na lang gatindog. And then they would declare slain in the Spirit. Ang Kristohanon nga mapuno sa balaang espiritu, nagwali sa pulong sa Dios. And that Christian would produce
the fruit of the Spirit, the evidence of being filled with the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Listen to me tonight. In the early New Testament church, dako kaayog trabaho ang balaang espiritu. Remember this. Ang balaang espiritu mo'y gibilin sa Ginoo in behalf of our Lord Jesus Christ. When Christ ascended up into heaven, giingnan sa Ginoo ang church, ayaw mo hawa sa Jerusalem hangtod maabot ang balaang espiritu. Kay kahibalo si Jesus Christ that the church cannot continue without the empowerment of the Holy Spirit of God. Paminaw pag-ayo, on your own, you are nothing. Sa atong kaugalingong kusog, we are nothing. This church can never go forward this year kung ang atong kaugalingon ang atong saligan. But if we rely on the Holy Spirit of God, notice the important role of the Holy Spirit in the church. It is the Holy Spirit that will empower, that will enable the church to move forward, to preach the gospel, to evangelize Pagadian City with the gospel of our Lord Jesus Christ. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong abilidad. To all the preachers, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Sa mga naay ministry din sa church, ayaw pagsalig sa imong abilidad. Just because you are doing those ministries all throughout the years, for many years, nga muna na imong gibuhat, nga dili na ka magsalig sa balaang espiritu. Listen to me, wala, zero gyud ta kung wala ang balaang espiritu. Without Him, we are nothing. And tonight, desire to depend on the Holy Spirit of God. Tinguha sa imong kasing-kasing nga karong tuiga. Nga dili ka mapuno sa imong kaugalingon kung dili mapuno ta sa balaang espiritu. When was the last time you've prayed and said, Lord, will you please take control of my life? Please take control of me. I don't want my pride to control me. I don't want my flesh to control me. What empowers us is the Holy Spirit of God. There was a story of the British Committee. The British Committee who was considering to invite the famous evangelist D.L. Moody to preach to their city during their campaign. And when they were asked about D.L. Moody and his ministry, there was a pastor who appreciated and recognized the blessing of D.L. Moody's preaching ministry. But there was a member of the committee, suko kay siya, og niingon siya, anong kinahanglan mga si D.L. Moody atong paanhihon o pawalihon? Siya na lang yun ang naibala ang espiritu. Siya lang ba ang pwedeng gamiton sa balaang espiritu? Ningon ang pastor siya nga no. Dili lang siya ang naibala ang espiritu. Pero ang balaang espiritu mo'y naghawid sa iyahang kinabuhi. Mo'y nagdumala sa iyahang kinabuhi. Kung pasagda nato atong mga kaugalingon, I will tell you this. Kung paundayunan nato ang atong mga pangibog sa unod, wa gyud tay direksyon karong tuiga. But if we go to the Lord in prayer and submit to the Holy Spirit of God, He will empower you and enable you to become a spiritual father, a spiritual husband, a spiritual mother, a spiritual wife, a spiritual children, a spiritual pastor, a spiritual member of the church. But if not, kung unsa ka atong 2025, mora gyud ka gihapon karong tuiga,
You will still be full of yourself, proud, arrogant, sinahon, ambisyoso, hambugiro, mangibog sa unod, no self-control. But notice that if the Holy Spirit would fill us, He will give power. Muna nga church, kinahanglan makasabot mo. Every Friday prayer meeting is very important. Muna ang time nga i-pray na to, nga ugma aning panglakaw na to, i-empower ta sa Ginoo. Ay gyud kalimot, dili ikaw ang muluwas. Igo ra gyud kang musangyaw sa mga balita sa kaluwasan. Maski unsa pa imong gospel tracts kanindot, kung wala ang pagtrabaho sa balaang espiritu, kawang gihapon ang tanan. Praise God sa iyang pagpanglihok nato, that every time we go, we ask for God's direction. Ug salamat ta, pila ta kabulan na sa linyensya, dugay-dugay na ta diaw. Murag 4 na kabulan siguro, no? Pagkanindot sa 4 kabulan, nga natay nakitaan nga mga bunga sa atong pagbalik-balik. Tigin na tong, ako tigin na kong pangamuyo sa no, Lord, maluoy ka na mo, Lord. Dasiga mi Ginoo nga, tinuod pa ang pagwalis imong pulong, Lord. Nga naapay maluwas, nga naapay madugang sa church. And when we ask the Lord, God will hear us. Yes, gahi ang mga tao karon. Wa man siguro tao nga dili gahi o kasing-kasing, gahi mang gyud tanan. Pero why posible sa gahom sa balaang espiritu? And there are people that we meet nga wa di ta magdahom ba nga mo dito ang hinungdan nga matarong ang ilang kay makaangkon sila sa kaluwasan. I could tell you of stories upon stories of people nga wa gyud ka magdahom. Nay mga tao nga imong witnessan nga mura pug tarong nga murag mosimba ni kadomingo pero ning puti na lang ang uwak wa gyud naabot sa simbahan. Perti pa nimong drawing sa mapa mo ni ang Springland mo ni ang Pagsay nay dalan pasaka. Nahuman na lang ang Sunday school, nahuman na lang ang 3rd point. Wa na abot. Pagpaluap nimo sunod sirado na ang balay. Gibutangan pag letter, thank you for not coming anymore. Pero na mga tao nga wa nimo damha. Sila di ay ang tinud-anay nga giluwas sa Ginoo. God is so amazing. Nga makaingon ka kung naa kay nabuhat para sa Ginoo, di gyud ka makaingon nga tungod to nako. Tungod ra gyud ang tanan sa Ginoo. That's why tonight, do not be discouraged. Karong tuiga 2026, kaning mga bakante nga mga bangko, ato ning butangan og mga tao. Magampo ta sa Ginoo, Lord, gamita ko Ginoo. Lord, magdala kog daghan nga mga tao dinhi sa church. Lord, mangimbitar kog mga higala, mangimbitar ko sa ako mga paryente. Let's fill in these chairs. Mga kaigsunan, mapughaw na lang ang bangko. Kung wa tay buhaton, why mga tao nga manglingkod ani nga lingkuranan. So imingon sila, Pastor John, kung wa ka ba, daghan lagi kay manimba. Mapewala na lang ko, no? Kay daghan manimba. Pastor, ang Ginoo rin lagi magdugang o mga tao. Ang Ginoo ay magdugag mga tao, pero ang gamiton sa Ginoo, ang church. To go and preach the gospel. Salamat nga. Ako nalipay ko nga. Ang L3 na to, no? Nagdagan na gyud. Pertang lipaya gyud nako. Salamat ko na natay driver sa church. Salamat ta nga natay mga bisita regularly nga ginakuha nato every Sunday. Ug salamat ta pagkanindot sa mga storya nga ako madunggan, mga testimony nga pastor, karon sunod Domingo pastor, katong silingan na mo pastor, ako tong dalon pastor, invite na ko to sa simbahan. Kani mga bag-ong naluwas, excited ka sila magdala. Ang karaang Kristiyano na nabugnaw na, mura na kwitis nga napalong na, pati urok na. Okay na lang nato. Karong anniversary, ayaw sugot nga wa kay madala din sa church. Amen? Invite tag mga tao.
Pastor, unsa man, plitihi, pag-invest. Kuwaa, investa, natin mga sakyanan, kuwaa. Otherwise, magpabilin ang mga bangko nga way mo lingkod. Salamat sa mga soul winners sa church every Saturday. Salamat sa mga nangibitar o mga bisita every Sunday. I'm trying to organize our visitor slip karon na year. And usa sa kong problema nako ang ngalan ba? Kanay kaning pagsulat bitaw. Og hopefully karong Sunday we can have our i-Google Forms na to, no, magbutang kog QR code din sa ubos kay para mga bisita aning maabot sila i-tap na lang nila. Mura po tagkuan ba? Mura po taog kanang kana bitang modern na bitaw pud ta kay ting paita ning papel nga gagmay. Unya maglisod patagbasa unapay sinulatan sa kani bitaw magdali-dalig sulat ang bisita di magkamuritsing. Unya mabahala ka ko ba kay namo gyud mga tawo nga ma-offend sila nga dili mainsaktog pronounce ilang ngalan. Murag wala ra man siguro na dinhi. O pero nay mga tawo nga sensitibo ba sila mga ngalan ba? So I'm trying to avoid that also. Unya, importante kaayo nga ang ngalan, ang visitor slip, na contact number, kay ma-follow up na to ang mga bisita na to. So, hopefully, we can utilize that technology nga mag-QR code na lang ta. Unya, pagkahuman, musulod na lang sa ako ang gadget, sa ako ang device, ang listahan sa mga bisita every Sunday. Kay para ang ngalan, sakto gyud pagkabasa. Di ba? Brother Walito, no? Sakto ang ngalan pag-pronounce ba? So mga kaigsunan, magdalatag mga kalags ta ilan sa Ginoo karong tuiga, amen? Pagkanindot, I am excited ko kinsa ang ipuno sa Ginoo dinhi sa church. Salamat ko muna church nga atog yung i-pray nga we can have good relationships in the church. Kay kung dili nila makita nga dunay maayo nga relasyon sa sulod sa church, I will tell you this, kung dili ta mapuno sa balaang espiritu dinhi, makaingon ang mga tao, ay pareha ra man dinhi sila sa makalibutan, pareha ra man dinhi sila sa mga taong way Ginoo. Di nila makita ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. That's why tonight, pray for filling of the Holy Spirit. Pag-ampo ta nga ang balaang espiritu ang mupuno sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. As I close my message, 1983, an Air Canada Boeing 767 ran out of fuel at 41,000 feet because of a metric conversion error. In other words, ang gauge sa gasolina sa eroplano puno pero nagmalfunction di ay. Gamay na lang di ay ang sulod. So ang eroplano, headed by Captain Robert Pearson, a skilled glider pilot, and First Officer Maurice Quintal, lost both engines and all normal instruments. With no power, nahutdag gasolina, ning glide ang eroplano sa hangin. Ang eroplano ning landing sa lugar nga dagag tao, pero salamat pinaagi sa ilang abilidad. Despite nga ang ilong nauna ang ilong, everyone in the plane survived. And that aircraft became known as Gimli Glider. Could it be tonight nga ikaw ng eroplano nga galupad-lupad, pero basin gamay na lang imong gasolina? Hello? Lupad-lupad pa ka ba? Simba pa ka? Paasip kunuhay nga dasig. Pero in just a matter of time, pati urok na di ay,
kay wala na day gasolina. Ingon ana ang mahitabo kung dili ta magampo karong tuiga. Listen to me. Prayer is very important. Ayaw biyahe ang pagampo. Amen? Can I hear an amen? Ayaw biyahe ang pagampo. Patubil gyud para diglupad na to. Dili ta mo ti orok. You may be successful outwardly. You may have all the money in the world. You may be successful in your school, in your job. But that's not the basis for the fuel of Christian life. Inwardly, ang sulod mo'y pinaka-importante. Gwapo kay kag pintal, bago kay repaint ng eroplano, yelong-yelo kay Cebu Pacific kay ka ba? Yelong-yelo kay ka, bagong washing ang eroplano, grabe kayo, nindot kayo. Pero guway gasolina, ti orok yun. Mga kaigsunan, ayaw biyahe ang pagampo karong tuiga. Nay mga panahon nga malimot ta, sobraan na to kabisi, sobraan na to kadagkag problema, usay malumos ta, usay maglubog ta, murag lami na kaingad, maghigda lang ka pirmi ba, nga magmukmuk na lang ka ba, nga murag wagi lami na ibangon, wagi lami atong simbahan, wagi lami abre sa Bible, but you need to force yourself. Pray! There is no other way nga makapadayon ta sa tong Kristohanong kinabuhi. This time, church, every Friday prayer meeting, importante ni. Kung talagsara ka mag-apila ng prayer meeting, ako tikang encourage. Walay mag-check og attendance. Dili ni opisina nga na time in. Hindot siguro na, no? Mag-time in ta sa ubos, no? Time in ang mga Kristohanon ba, no? At the end of the year, kaya may bawaan mo, pilay mong absent. No? Time in. Why mag-time in? Why mag-check sa imong attendance? Pero doon ay Ginoo nga naglantaw na to. Karong tuiga, importante ang mag-ampo sa inyong balay. Importante po nga mag-ampo ta din sa church. Og nakita na to na in Acts chapter 4. I hope and pray that this year, atong paningkamutan, nga maskin unsa na to kabisi, unsa na to kakapoy, na ako anig Friday prayer meeting. Together with the church, mutawag ko sa ngalan sa Ginoo. During prayer meeting, we can learn, may bawaan na to ang mga alampuanan sa mga Kristohanon. Tonight, desire to be filled with the Spirit. Tonight, desire for God's direction sa imong kinabuhi. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Where you are sitting right now, could it be that you are this plane flying but running out of fuel? Just kneel down to where you are sitting and say, Lord, help me to get back in prayer. I want to get back in prayer. Perhaps tonight, you are confused. Wa ka kabaloon sa imong direksyon sa kinabuhi. Wa ka kabaloon sa imong buhaton. Perhaps tonight, may mga desisyon sa kinabuhi